Isang tahanan sa mundong ibabaw, sa gabay ng Diyos siya ay tumatanglaw. Masayang pamilya, Diyos ang pag-asa, ang salita niya ang gabay nila. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Mga magulang sa bawat tahanan, ikaw ang muna't siyang sinusundan. Buhay mo'y ayusin, anak ay turuan, na huwag mawaglit sa kaligtasan. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Kung nais mo'y mapayapa at isang tahanan sa mundong ibabaw, sa gabay ng Diyos siya ay tumatanglaw. Masayang pamilya, Diyos ang pag-asa, ang salita niya ang gabay nila. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito muli tayo sa ating programang Ayon sa Kasulatan, Gabay sa mga Kabataan. So this afternoon po, magpapatuloy po ang ating program. So napakaganda po ng topic kanina kasama ni Ma'am Mariel, si Ate Sha, about po sa reproductive health. So ngayong mga kabataan, kung kayo po ay nakikinabang sa ating segment, nawa ay makinig rin po kayo sa health. Kasi po, di ba po binanggit ni Ma'am Mariel kanina, Sister Sha, yung mga kinakain pala natin, early 20s tayo, ay nakakaapekto hanggang sa ating pagtanda. Yun daw na-accumulate lang, nagpa-pile up. Kaya, mahalaga sa mga kabataan, hindi lang tayo napupuno ng spiritual, ngayon din iniingatan natin ang ating mga katawan kasi ito po ay templo ng Diyos. So, ngayong hapon, before po tayo mag-start, ay medyo babati po ako. So, shout out po dyan sa San Roque, San Pablo, Seventh-day Adventist Church. So, last 2 weeks ago ay naandyan po kami at gusto ko pong i-shoutout, especially po ang na-meet po namin dyan si Mr. Dante Ligaya. Ayan, so shoutout sa iyo. Sa mga napakabait po na miyembro po dyan, lalo na po si Ate Leia Satin Aguila. Ayan, so shoutout sa iyo, pati sa yung dalawang napaka-cute na mga baby boys. Ayan. Gana rin po ang Mindoro family na kung saan naiwan kasi ng asawa kong kayang charge at yung mist. Ayan, so naipadala na po dito through Lala Move. Salamat po sa inyong pagtsatsaga. Ganyan na rin po, binabati ko rin po si Kirma. Ayan, isa sa mas masugid nating taga-subaybay. So, good afternoon sa'yo. Kanina nanood din siya, Sister Sha, sa inyong health program. Oh, thank you po. Ganyan rin po si Jeline Ropera, ang kanyang asawa na si Rene, ang kanyang dalawang anak na si Sab at si Kian, ang kanyang mami, ang kanyang pamangkin ni Charmin at si Albert. So, good afternoon sa iyo. Ganun na rin po dyan ang mga family po ng Albiela family. Ayan, so Jennifer Albiela, ang kanyang baby na si Arya at si Mami po Ben. So good afternoon po sa inyong lahat. Binabati ko rin po especially ang aking anak na si Alexis Di Camacho. At sabi ko, ikay manood. Okay? So good afternoon sa'yo. Good afternoon din po dito sa mga kasama natin sa church. Siyempre, binabati
yung aking asawa, si Fernando Baisa Camacho Jr. Nag-iisa. Si Kuya Sam, yan, si Ate Bot, nagulat kami sa kanyang pagdalaw. Baka magpapa-farewell ito. Parang akala ko sasama na ako eh. Kasama ka na. Andito rin po si na Ate Deng Palataw at si Brother John. At ganun rin po, thank you kay Brother Don sa kanya pong masugid na pag-aalaga ng ating pong communication department. Sa kabila ng kanyang kabisihan, ay patuloy po siyang nag-dedicate ng kanyang Bawal to time. umalis ang Pilipinas. Ay, hindi. Pag umalis siya, dapat kasama rin tayo. Yan, gusto sama ko din yan. siya. Oo. Sige. And then, wala na akong babatiin. Shoutout na lang kay Jasper. Salamat sa iyong pag-antabay. Yung live debate namin last Sunday, talaga naman, medyo mainit ang mga komento. Actually po, sumagot po ng live ang asawa ko kahapon sa iba pang mga atake sa kanya po sa Facebook. And then, asahan nyo po na mag-i-invite pa po kami ng ating mga kapatiran o kababayan na nasa labas na mapupunta sa Kawan. Kasi medyo na-excite ang asawa ko kagabi, Sister Sha. May nag-message sa kanya na isa sa mga nakadibati niya rin. Sabi niya, Brother Fernando, wag ka lang maingay pero parang gusto kong mag-Adventist. Amen naman. O diba? Yung sa debate kasi very friendly approach ng asawa ko. Kaya naman yung mga nakakadibate niya nai-enlighten. Gusto nang magbalik, mag-Adventist. Holy So Spirit amen talaga. naman. Kaya si Brother Erwin or Pastor Erwin de la Cruz na kami nananawagan sa iyo. Yung asawa pala ay dedicated Seventh-day Adventist. Samahan mo na yung misis mo. Kaya diba? Let's pray for that, diba? Yeah. So, hindi natin alam talaga kung paano mag-work ang Holy Spirit sa bawat isa. Kaya sa bawat nating ginagawa or ating mga programs, dapat po i-dedicate natin ito sa papuri lamang sa ating Panginoon. Amen. So, Sister Sha, yun lang aking mga babatiin. Baka may idadagdag ka po. Ayan, so kasi dami ko nang dinaldal kayo. Hindi ko man nabati ang Bawasan mo na lang. hindi ko nabati ang aking mga magulang. Ayan, si Mami at si Daddy. Sa dami ko nang sinabi, hindi ko pala sila nabati. And so, good afternoon po, Mami, Daddy. Ayan, stay safe lang sa bahay. Magpahinga pag may time. Kay Ate Amber, ayan, kay Ate Kai na nagpapahinga rin today. Ayan, tsaka ganun din po sa, sa aking mga kaibigan. Ayan, sila Ate Maricel. Ayan din po kay Mami Villarosa. Ayan, kami po ay dadalaw sa inyo sa madaling panahon. Ganun din po kala, madaling nakataka hapon. Ayan, sa Ate Weng, kung nasan ka man, sana naman makaalala ka. Nagro-roll yun ng snowflakes. Buti pa si Ate Weng, meron kang snow. Diba? Kami, let it sand. So, ayan. So, ingat ka dyan, Ate Weng. Ganun din po sa mga kaibigan natin dyan sa San Pablo, no? Shoutout po kay Brother Ariel Bayan. Ariel Jimenez, ayan, kapatid po ni Pastor Jimenez, na naka-duet ko. Ay, pinilit ko wanta, magandang hapon po. At maraming salamat po sa mga nasa church, po dyan, San Roque Church, San Pablo, sa pag-anyaya sa amin, sa muli pong pagkakataon. Masarap po ang inyong mga pagkain at purihin pong Panginoon sa inyo pong maliit na iglesia, pero mataba ang puso sa pagtanggap sa mga bisita. Okay, thank you, Sister Sha. Papasalamat din ako sa pinagong. Alam mo, Sister Sha, ako lang ata nakakain. Ang sarap talaga ng pinagong, in fairness. So, thank you, Sister Leia ulit, ha. Nawa, pagpunta namin dyan, yung pagong, may kasama ng mas malaking tinapay. Okay. So, bago pa tayo magpatuloy sa ating part 2, tayo po muna ay sama-sama pong manalangin. Ama naming banal na sumasalangit ka, sa hapong ito, Panginoon, muli po kami tatalakay ng mga ari na magpapalakas po ng pananampalataya, hindi lang po na ay mga kabataan, gawin na rin po na aming mga tagapakinig, lalong-lalo na po kami mga magulang na kung saan ay yung pinagkatiwalaan upang gabayan ng mga kabataan ito sa pagtatapos ng inyong gawain. Nawa niyong Holy Spirit ang patuloy na igabay sa aming programa hanggang sa ito'y matapos, ay inyong banal na kalooban nawa ang aming matubad at hindi aming sariling kagustuhan. Patawarin din kami, Panginoon, kung sa inyo po kami nasumpungan nagkulang at nagkasala. Tulong po aming hiling at dalangin, alang-alang na lahat, sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Ayan. So, napakaganda po ng topic natin nung nakaraang 2 weeks ago. Kaya naman, hindi namin ito natapos. Kaya, ito ay may part 2 po kami. So, last week po, ang ating pong title, ano nga yung Sister Sha? Beware of what you think. Ayan. So, ito po ay galing sa chapter 92 po ng ating pong sulat ni ating mahal na Ellen Goldwhite na ang title is Guard Well the Avenues of the Soul. So, inisa-isa natin kung bakit mahalaga ang ating mga souls, ang ating buhay na kaluluwa ay magabayan upang naman ang Holy Spirit at ang salita ng Panginoon ang mag-fill dito. Nabanggit nga ni Sister Sha, so hindi ko nakakalimutan, paano daw natin pupunuin yung basong
pampuno na. Ang masama, ang pangpinampuno natin ay mga makamundo o mga material na bagay. So, ang Holy Spirit, syempre, nagsashy away din yan sa atin. So, dapat, lahat na ipinapasok natin ay makalangit para ma-feel pa ito ng mga makalangit na bagay. So, pupunta po tayo sa ating pong number 3. Sabi daw po dito, Sister Sha, our youth must avoid reading, seeing, or hearing that which will suggest impure thoughts. Ayan, bakit ba hindi dapat ang mga kabataan magbasa or makinig o makakita ng mga bagay na nagpapakita ng hindi magiging pure ang kanilang pag-iisip? Bigyan nga natin ng example, Sister Sha. Ano ba yung mga napapanood or napapakinggan na nagpapakita na maaring mag-lead ito sa impurity ng ating mga pag-iisip? Ayan, bigyan muna tayo ng example. Siguro sa ating pang-araw-araw na pumuhay, hindi na ata natin mayaalis yung paggamit ng ating gadgets. Then, itong mga gadgets na ito, alam naman po natin na ito ay nagbibigay ng tukso, hindi lamang sa ating mga mata. Actually, lahat na atang mata, ating pandinig, pati ang ating mga pakiramdam emotionally. Kaya nga po, maging mahalaga or maging watchful tayong mga kabataan, lalo na po sa mga magulang na kung saan ay may mga underages kayong anak, na dapat po ay bantayan natin sila upang sa gano'n naman ay maingatan kung ano yung mga pinanonood nila. Sa ngayon po, napakarami po natin napapanood na mga sa TikTok. Sabi nga si Sir siya ng estudyante kong pastor na Korean, sabi niya, bakit daw marami siya nakikitang mga magaganda ang pananamit, yung kita yung mga pusod, kita yung magagandang mga skin, at tapos, syempre, kahit daw pastor siya, hindi niya naiiwasan na mag-glance kasi nga bigla na lang nagpa-pop up ito sa kanilang mga Facebook or sa mga YouTube, mga commercial. So, ganito mga bagay, actually, hindi natin to talaga maiiwasan ngayon, Sister Sha, kasi parang nasa world of technologies talaga tayo, lalo ngayon, lahat ng ginagamit natin ay related na lang halos sa internet. Trabaho, pagbabayad ng tuition fee, mga bills, and many things. Minsan ng mga teachers, Sister Sha, nagtataka nga ako, naka face-to-face na, pero nagsisend pa rin sila ng mga PPT. Mga readings, mga videos, puro pa rin, kukunin pa rin sa internet. So, talaga namang nakaakibat na ang internet or social media sa part ng ating paglago. Bilang isang Kristiyano, napakahirap minsan talaga subaybayan ng paisa-isa. Kaya naman, ang mga magulang dapat ini-educate din ang mga anak kung paano sila gagamitin yung time, ang kanilang mga mata at pandinig para maging maingat. So, Sister Sha, ikaw ba, hindi ka ba naaaliw pag may nakikita kang magaganda sa iyong cellphone? Pumipikit ka ba? Or konti lang, ganyan. Ano ba? Kasalanan ba na mag-glance tayo? Or dapat talaga ay ano lang daw, quick look. Bawal daw ang stare. Bawal daw titigan kasi baka tayo ay magkasala. Ikaw, Sister Sha, ano kaso kasi ang pagkakasala, Sister Ye, it's not because alam mo yun, it starts from the mind talaga. It doesn't matter kung gaano mo katagal tinignan, gaano kabilis, basta yung motives and purpose kasi. So sa impure thoughts kasi why we have to avoid sa mga kabataan natin talaga na totoo yung ating isipan, sa panahon natin yun talaga ay very bombarded. Our minds are bombarded with worldly things talaga. When we say worldly things, mga kapatid, sa mga kabataan, and let's say it's true na nangyayari talaga siya, na kahit anong sabat, cellphone natin, pagkasama natin ang ating gadget sa ating mga sarili, we cannot avoid sabihin na, no, kaya ko yung i-resist. No, there is no such thing that we can resist. Kasi dala-dala nga natin, kasama natin eh. So kung tayo na nga mahina, if you're weak, we don't read the Bible, we don't pray, we don't have even a short devotional time sa Panginoon, ay talaga namang tayong mga kabataan, kahit mga magulang, we will be bombarded with these worldly thoughts na kung saan sisiraan niya talaga yung ating mga isipan. Why Ellen G. White has mentioned na kailangan talagang avoid, hindi hindi filter, but then avoid. Ibig sabihin, hanggat maaari ay iwasan. Kasi totoo, once we are into it, minsan yung mga short lang na parang may mga parang teaser ngayon sa mga TikTok na parang audio. Ang audio ngayon sa mga parang mga novels, yung audio nila may kasama na ring action. Parang may drama na rin. So parang
alam mo yung enticing, maganda eh. Kasi parang mga mayaman, magayamang lalaki, nakita ng babae na mahirap, tapos na in love. Parang it is the, you know, the fictionated na talagang ma-entice sa mga kabataan na makinig o gawin ang mga bagay nito. Why is it, no? Pagdating sa mga movies, kasi totoo naman sa ating mga kabataan, napakahina pa ng kanilang foundation. I'm not saying na yung mga adults ay malakas ang foundation kasi on the other hand, marami rin namang mga adults, even the parents, na mahina pa yung foundation pagdating sa faith. Kaya nga sa atin, hanggat maaari, kasi nga we are, yung sabi nga sa health kanina, no, parang whatever you put at the age of 25, yung makinakain mo, later on, nag-pile up siya. Kaya kasabi lagi ni Jasper, okay lang yan ate, kumain na tayo na medyo hindi healthy. Bakit? Kasi nung bata namatay, puro healthy. Diba, Sister Yes, naalala ko nung pagkain natin talaga, parang bihira lang tayo magkamanok, di ba? Puro isda. Oo, isda talaga yun, yung isda. Tapos yan, laging yun, no, paging kamoting kahoy, or naman mga nilabulang lang, ayan, saluyot, yan. Favorite yan ni Mami, saluyot, kasi ayaw niya talaga ng alugbate, no? Makain na ako ngayon. Makain na siya, ayan. Tapos, yung mga pagkain talaga ng mga kabataan tayo, o yung mga kami, ay talagang wala pang fast food nun, kasi una-una, mahal ang fast food, pangalawa, wala kaming pera. So talagang, wala kang choice, kaya mas mabuti pa nga pala yung lumaki talaga sa probinsya at sa hirap kasi hindi nalason agad yung katawan nila. So, ganun din sa ating isipan. Imagine mo at your early age, teenager kayo, tapos kung ano nasa, parang wala na talaga sa katotohanan, parang namumuhay na lang sila sa imagination, sa fiction. Lalo pa nag-online games, yung mga kabataan, mga bata ngayon, memorize nila yung mga Roblox, nakakilala nila yung mga ano nila, tapos mga characters sila. So, ang tanong agad sa akin ng mga estudyante, ma'am, anong character mo sa ano? Kung maglalaro ka ng Mobile Legends, anong character? Kasi may kanya-kanya silang character. Tapos, feeling nila, may power talaga sila. Kaya sila may power tripping. Kasi, so, ganun. So, sa akin yung danger kasi our mind is very sensitive sa mga ganung mensahe na hindi na nga malakas yung foundation, pero ganun naman yung pinapasok natin sa isipan natin, we will be poisoned talaga. Parang kumain ka ng isang pagkaing lason kasi feeling mo hindi naman siya masama, pero pa konti-konti. Pero sabi nga sa atin na parang napaka-importante na i-guard natin talaga, Sister Ye. When it comes to music, di ba? Maganda yung sa San Pablo, math question nila about music, no? Bakit ang music ay napakahalaga na pinipili talaga natin, no? Hanggat maaari, iniiwasan talaga natin ang pakikinig sa mga worldly music. Kasi ang mga music po ngayon talaga, ano lang siya, unless drugs, murder, and hailing Satan talaga. Talagang purpose sa mga musika ngayon ay purihin talaga sa Satanas. Imagine mo, Satan is a jealous person na creation na talagang nagsaselos siya pag pumupuri tayo sa ating Panginoon sa pamagitan ng music. Kasi music is a form of prayer. So kapag umaawit tayo sa Panginoon, talaga yung musika na inaawit natin ay papuri sa Kanya or papuri talaga sa kaaway. So ganun ang kaaway, no? Hanggat maaari, Sister Ye, yung maliliit na bagay na hindi natin iniisip, yun ang ginagamit niyang tools para naman mabombard ng mga worldly things ang ating mga isipan, lalo sa ating mga kabataan. Okay, thank you, Sister Sha. Kaya nga naman, okay, nabanggit din dito ni Ellen G. White na kailangan daw tayo be sober. Ano ibig sabihin ng sober or sober? Yan. Dapat tayo ay mapagtimpi. Mapagtimpi. Yan. Kapag wala tayong pagtitimpi, ay napakahirap yan, Sister Sha. Kaya nga, di ba, yung time management ay napakahalaga. We have given 24 hours. Okay, lahat tayo ay binigyan ng 24 hours. Pero may tanong, bakit daw yung iba successful? Bakit yung iba hindi? Yung iba na panatiling maganda pa rin, parang si Ma'am Mariel hanggang sa age na something we don't know, above 40s or 50s. Pero makikita natin. Ayoko din. Huwag mo rin akong tanongin, Joe. So anyway, kaya nga po binanggit to ni Ellen G. White kasi alam niya at binigay ng vision ng Panginoon na ang kabataan talaga ay mahirap magtimpi. Kasi nga po nandun sila sa foundation stage na kung saan ang mga parents ay dapat silang gabayan kung paano matutong magtimpi. Paano ka, Sister, siya magtitimpi kung nasa harap mo na yung masarap na pagkain,
Actually, last night, Sister Sha, na naginip ako. Ang ganda ng panaginip ko. Ang panaginip ko ay ang dami daw masasarap na pagkain. Ice cream, kakanin, yung mga diniscuss. Para ayoko na yan, oo. Ice cream, kakanin, lahat daw talaga ay sobrang sarap at wala daw akong tinanggihan. Parang gusto ko lang may buffet ka pala eh. Sabi ko kay Brooke, punta tayo sa Imos. May nakita ko unlimited 198. Tara, sugod tayo. Pero minsan, how to resist this kind of temptation? Kailangan talaga magkaroon tayo ng pagtitimpi. Kasi pag ito po ay nawala, hindi lang po yung ating mental, pati health. Alam naman natin pa, yung health natin ay affected, hindi tayo makapag-isip ng mabuti. Diba? Sabi nga ni Sister Abid, naalala ko, no? Yung mga anak niya, bawal kumain ng candy pag hindi nagpapaalam. Oo, kasi kumain na ng ice cream nung Sabado. Kasi pag nagkasakit, absent sa school. So, bababa ang Totoo grades. naman, So, maraming maaapektuhan. Kaya sa mga kabataan, ganun din. Kung anong pagkain ang inilalagay natin sa ating mga bibig, syempre sa ating kaisipan, dapat tayo mapagtimpi. Kaya nga si Sir Sha, di ba, pag may nakikita tayo, sa pagtitik, kaya ngayon si Sir Sha, inilalayo ko na yung cellphone ko. Kasi kapag ka talaga hawak mo yung phone mo bago ka matulog, makikita mo ay alas 12, alauna, nagsi-cellphone pa rin ako. So, you have to set time para magkaroon tayo ng pagtitimpi. So, yung anak ko, like ko rin sinasabihan si Sir Sha. Kasi mga kabataan ngayon, lagi naka-earphone, naka-headset, naka-earpods, kung ano-ano na. Lahat lagi na. namin sinasabi, bago matulog, tatanggalin. Pag may emergency, baka hindi marinig. Naalala ko yung isang anak ng politician ay dahilan sa freedom, di ba? Freedom nga, Sister Sha. May mga paradox of time. Sabi nga nila, the bigger houses that we have, the less communication that we have. Pag marami kang rooms. Yun nga, isang politician, I forgot, kasi long time ago na to, itong mag-asawa, syempre may sariling room ang anak, hindi nila na monitor kung anong oras dumarating yung kanilang anak na babae. So one time nagkaroon ng sunog. So, hindi alam na mag-asawa kung anak nila ay nasa loob pa ng kwarto o wala. Ayun, hindi namatay. Kasi parang, asan ba anak natin? Nag-party ba? Yan, kasi nagkakaroon po ng gaps. Gawa ng malaki ang bahay, may sarili kang kwarto, so wala ng communication. So, sa mga magulang, bigyan natin sila ng limitation. Kaya dapat nga, ang mga kwarto, Sister Sha, ng mga anak natin, hindi nakakandado. Para anytime, pagbukas, anong ginagawa mo? Ganyan, matulog ka na. We have to give them also freedom, but at the same time, we have to guard them. Kasi nga po tayo ipinagkatiwala ng Panginoon bilang mga tagapangalaga ng ating mga anak. So, dapat bigyan po natin sila ng turuan natin sila na magtimpi. Ang problema, Sister Sha, tayo mga magulang, meron ba tayong pagtitimpi? Tayo mas mahaba pa yung cell time natin, no? Or gaano ba kahaba yung pasensya natin para hindi tayo magalit or hindi tayo sumigaw? Ako napapahanga ako kay Alexis, Sister Sha, no? Hindi pa ako nagagalit, hindi pa ako nagsasalita, umiiyak na. Sabi ko, anak, hindi pa ako wala pa akong sinasabi. So, paano ka pa magagalit, Sister Sha? May trauma. Kung umiyak. Hindi ko pa ako pinagagalitan, umiiyak. Alam niya kasi na mayroon siyang pagkakamali. So, kailangan po turuan natin ng mga kabataan na magtimpi. Halimbawa, ganito. Ito, nakita ko lang ni Sister Sha sa vlog. Meron daw isang family driver. So, may mga nag-comment na nagpunta daw ito sa isang mall. Gustong-gusto daw ng anak niya na grade 12 na makabili ng iPhone 12. So, nag-a-apply ng home credit ata itong ama. Ang problema, hindi kaya ng ama yung monthly. Kasi kung iPhone 12, di ko alam ang presyo niyan, Sister Sha. Sa 60 plus na lang. Ayan, sobrang taas. So, sabi ng iba, bakit ka maghahanap ng ganong klaseng gadget na hindi naman afford ng father? So, sinuggestion siya ng mall na, ay ganito na lang, sir, bakit kaya hindi na lang medyo mas mura or ibang brand na lang ang bilhin mo para naman mabilhan mo yung anak mo. Gustong-gusto daw talaga, Sister Sha, ng anak niya ng iPhone 12. Ginawa ng tatay, tumawag, nag-phone call naman sa anak, natanggap naman daw ng grade 12 student na sige, kung ano na lang yung kaya. So, marami nag-comment na ito ba ay pagde-deprive sa kagustuhan ng mga kabataan or ito ba pag-i-spoil sa mga kabataan or tuturuan ba natin sila, anak, bili ka na lang ng iPhone 15 pagka may trabaho ka na. Ano ba dapat ang pagtuturo ng magulang sa pagtitimping ganito? Ikaw, ano mako-comment mo dyan sa nag-viral na video na ito, Sister Sha? Sa akin kasi bilang magulang, first what we want to our children is to get something that is the best for them. However,
syempre sa ating mga magulang, parang iba na kasi ang mga attitude ng kabataan. Parang feeling nila, sabi mo nga kanina, may mga ganun din kasing issue na kaya gusto talaga ng iPhone. Pag hindi siya binili ng iPhone, isang tricycle driver lang ang asawa niya naman ay isang kasambahay. Maglalayas daw siya pag hindi iPhone ng kanyang cellphone. To brag, So yung idea kasi ng mga kabataan, feeling nila, having this kind of gadgets, mga gamit, ay nagiging nila, parang confident nila, or nagiging para hindi sila mabully. May mga factors kasi yan na parang may proud sila na may ganito silang gamit para hindi sila left behind. Alam mo, may mga factors na nakita nila sa social media. So, the social media has also shaped them to think that way. Kasi may mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Kaya nga, bilang mga magulang, we have to be very careful and at least to see our children's welfare. Baka kasing welfare nila, hindi naman talaga yung kailangan nila. Na-discuss natin yan before. So, alam naman natin, bilang mga kabataan, alam din kasi nila kapag binibigay ng magulang yung gusto nila, kahit hindi nila kaya. Kasi sabi na, anak, sige, hanggat kaya ko, gagawin ko para lang sa'yo. So, the parents also made promises to their children. Somehow, ganun yung tinatawag sila ng kanilang mga anak. Kaya may mga anak din naman na walang galang. Kasi minsan, the parents allow them to behave like that. So, minsan, kasalanan ng magulang, why the children behave? Kasi kaya naman natin talaga silang i-correct sa batang edad, sa murang edad, and let them understand na hindi talaga nila kaya Kaso kasi dahil nga sa social media, feeling ng mga kabataan, entitled sila, may karapatan sila na mag-acquire ng ito. Sabihin pa nila, anak kayo, hindi naman kami kayang pakainin, hindi mo kami kayang pag-aralin, hindi mo kayang bilhin. Diba, sinisi pa yung mga magulang. Minsan talaga masisisi mo rin naman magulang. Ba't kasi anak-anak nga kayo, hindi naman kaya, diba? So, minsan may mga ganong factors na kaya kung ano yung naiisip nila, nakikita nila, akala nila, everything is like a simple thing to acquire. Kaya yung iba, gagawin nila, magbibenta ng mga bahagi ng katawan nila. So, parang, sabi nung mga nasa jeep, nag-uusap mga kabataan, parang kailangan ko ng ganito. Sabi nung kasama niya, magbenta ka na ng kidney. Ganyan. Tapos yung isa naman, mag-picture ka na lang, benta mo mga mga fetish, mga ganyan ngayon picture mo yung paa mo, mga daliri mo, tapos send mo sa mga sites. Hindi po namin sinasabi ito para gawin ng mga kabataan. What I'm telling is, just because of them, the materialistic world, ganyan pong ginagawa na nakikita nila sa social media. Na parang kailangan they can get them easily. Pero hindi po ganun ang realidad. Kaya po kailangan talaga, they will stop reading this kind of materials or watching this kind of movies, listen to this kind of musics. Kasi iba talaga ang penetration nito sa kanilang mga isipan na nagkakaroon sila ng mga ideas, mga opinions or comments because of what they have seen na wala talaga sa Panginoon. Kasi kung if they're reading the Bible, alam nila yung satang patient alam nila yung mga dapat huwag mo nang hangarin yung mga materials na mga bagay kasi nga masama, hindi naman talaga para sa atin. Sabi ko nga kay Amber, graduate ka pa ba? Sabi niya, Mama, naisip ko na nga lang dating ng Panginoon kasi imagine mo si ate ka nakagraduate na, nakapagtrabaho ka na ko nga dati, end of the world na. Tapos sabi ko, what do you think? Sabi niya, parang mama kasi hindi na talaga tayo magtatagal. So parang sa kanya, hindi, alam mo yun, yung kanyang pangarap na maging gato. Parang sa kanya, what she has to live daily. Na parang ito yung realidad na kung saan, it's not about acquiring a lot of things in the world, not what you see in the social media. Ang social media kasi, Sister Ye, gagawin ka talaga niyang marites. Hindi lang marites, kundi patawag dito, inggitera. Para mainggit ka, para mainis ka. Alam mo, social media creates these types of emotion sa atin, no? So, sa akin taga Sister Ye, that's very important na we have to get rid of the impure materials na nilalagay natin sa ating isipan. Okay, thank you. So, magdadagdag ako dyan, Sister Sha. Ang mga kabataan, turuan din natin silang mag-work hard para kumita. Pag may gusto silang bilhin, hindi lang dapat dahil nag-iisang anak or very special. Katulad ni Sister Sha, wala kayong father. Halimbawa, sige, bibigay ko na lang lahat sa inyo. Kasi para mapunuan, ito po yung maling pagdidisiplina. Si Alexis po, kahit nag-iisa yan, pag may gusto siyang ipabili, you have to work hard for it. So, minsan, nagpapabunot ako ng something, binabayaran ko siya, or nilinisan niya yung kuko ko, mga manicure yan. So, we have to give them reward para pag may gusto silang bilhin, makikita nila, ay pinagpaguran ko pala itong bibilhin ko. So, masarap
sarap palang makita na maramdaman ng kabataan na yung isang bagay kasi na hindi pinaghirapan ay parang hindi rin nila binibigyan to ng halaga, Sister Sha. O kasi alam naman natin yung needs nila. O kasi si Alexis ganyan eh. Mas maipon pa ngayon kaysa sa akin. Pag wala kang pera, hirap ka lang sana all my pera. So marunong po siyang mag-budget. Kasi nga, sabi nga ni bro, nakikita pala ni Alexis dati, pag ako ay nagbabudget, naglilista ako, Sister Sha. Blah, blah, blah. Minsan nakikita ko nga yung mga listahan ko mga 10 years ago. Sino to? Bakit may mga pangalang ganito? Binabayaran ko ba to dati? Hindi ko naman. To si Alex, nakikita ni bro, naglilista rin kung ano yung mga bibilihin niya. Pag nasa mall kami, bawal bilhin yung wala sa listahan. Kasi nagbabudget tayo, lalo ngayon, Sister Sha. Alam naman natin na ang bilihin ay talaga sobrang naman parang mahal. dumoble. Sabi ko nga kay bro, kasi nag-off lotion siya. Sabi ko, bro, wala akong mabiling off lotion. Alam ko na kung bakit. Magtataas ang presyo. Parang dating off lotion, 127. Naging 147 ngayon. Parang 171 or 200 plus na yung isang off lotion. Pang ulam na yun, Sister Sha. So, ang mga parents, kapag hindi talaga marunong mag-budget, at hindi natin tuturuan mga kabataan natin magkaroon ng pagpipigil, ay magkakaroon din tayo ng problema. Yung bang parang kailangan nating ibigay kahit hindi natin kaya, huwag nating pahirapan yung ating sarili. Turuan natin mga kabataan natin na matuto silang maghintay at matutong magtimpi. Kasi alam naman natin ang buhay, sabi nga natin lagi ito sa segment na to, life is not always a bed of roses. Kasi nga kung ang roses nga may tinik eh. Ay, paghiga mo, aray, matinik pala. So, sa kaligayahan ng buhay, kailangan tayo may pagtsatsaga sa mga kabataan. Hindi lahat makukuha sa isang snap lang ng ating mga dari. Kailangan natin itong paghirapan. Ganon din ang pagkakaroon natin ng pure mind. Kailangan po ito'y tinatrabaho. Kaya nga sabi, we have to be, ano yung mga solusyon dito, Sister Sha, babasahin ko na, no? Sabi po ni Miss Ellen G. White, kailangan magkaroon po tayo ng earnest prayer. Ayan, unceasing. Dapat pala wala tayong pagpigil. It means to say, tuloy-tuloy. Pag sinabi ni unceasing, hindi naman 24 hours na manalangin. So, meaning to say, it should be part of your life. Parang pray without ceasing. Yes, hindi yung para, Sister Sha, naku, kay exam ko bukas, ngayon ka lang kayo mananalangin. Kung kailan lang kayo may kailangan, doon lang kayo pupunta sa ating Panginoon. Dapat, it should be our part of our lifestyle. Kung paano tayo kumakain, parang daily bread, ganun din ang salita ng ating Panginoon. Ang Panginoon ay nagpapala sa mabuti at masama. Ngunit, pagdating ng Panginoon, ang tatanong lang ng who you? Hindi ka pala kilala, di ba napakasakit nun kasi nga, we didn't have constant relationship sa Kanya nung tayo ay nandito pa sa sanlibutan. Kaya, before it's too late, kailangan magkaroon tayo ng build ng friendship sa ating Panginoon. We should observe yung ating earnest prayer, yung pagbabasa ng Word of God. Kailangan po ito maging part po ng ating lifestyle. Kayo ba? Bayag kayo, once a day lang kayong kakain unless meron kayong medication or fasting, di ba? So, dapat ganun din. Ang salita ng Panginoon should be part of our life kasi kailangan natin i-build yung ating relationship sa Kanya. Kasi, Sister Sha, di ba, kapag close ka sa isang tao, hindi ka matatanggihan sa request mo eh. Pag nag-request ka na, David, I need this, blah, blah. Then you have close relationship. Of course, He won't say no. Ganun din ang ating Panginoon. Kapag may mga earnest request tayo at nakita naman talaga niya, badly needed na. Dahil nga close tayo sa Kanya, parang ganito, close yung ganyan. Sabi ng mga kabataan, dati hindi ko naintindihan, Sister Sha, teacher, ano yun? Para we're connected. Yan. So, pag connected tayo sa Panginoon, He will not say no. Kaya, di ba magtataka tayo, ba't may mga tao na pag nanalangin, talaga naman ng Panginoon, merong instant answer kasi po, we have to build relationship with our God. Ayan, Sister Sha. Yeah. So, maganda yung Sister Yen na mention na we have really to pray and read the Bible kasi talaga nowadays, the forms of the enemies, yung mga pandadaya niya, deception of the enemy talaga is very quite easy not to distinguish. Parang hindi mo talaga, imagine nyo po, recently, I guess few weeks ago, that in Mississippi, that they found, Memphis, I guess, that they found aliens. So, kumalat to sa social media that they were like in one of the department store, that suddenly, some kids saw aliens. Tapos, meron po silang mga footage na hindi pinapakita ng mga police, and people believe about aliens.
and people believe that this extra whatever ay nasa paligid lang natin. Could you imagine if you don't read the Bible, if you don't know about the truth, people will believe about the aliens. At marami po, even the Seventh-day Adventist young people nowadays believe that there are aliens. Diba? So may kita na parang nandito na siya sa ating kapanahunan na ang kaaway talaga, he would be in a different forms para dayain ang mga nasa loob ng iglesia. At nakakatakot kasi kapag itong mga uri, mga pabalita, naririnig natin, maniniwala talaga yung mga kabataan, magtatanong, may totoo ba talaga may aliens? May mga ganito ba talaga? May dinosaurs ba talaga? So maraming yung mga nakikita nila na parang zombies, yung mga power. Ayan, so ngayon feeling nila they can acquire. So ganun ka delikado ang mga gantong uri na mababasin. Kaya sabi we have to pray without ceasing. Why? Because we are weak. Diba? Day without prayer talaga is our losing end of our Christian relationship with Christ. Imagine mo, how can we without our prayer talaga? So mahalaga magbasa ng Biblia because only in the Bible we can find the truth. Doon lang talaga sasagutin ng Biblia ang lahat ng ating mga katanungan. Kapag sabihin nila na hindi na dapat kainin ng mga hindi yung dapat kainin ng mga karumaldumal kasi dininis na ng Diyos o wala ng 10 utos, paano kung mahina ang faith ng isang kabataan o hindi talaga siya ganun ka-rooted sa beliefs ng ating pananampalataya? And they would just believe na okay na lang pala na wala ng 10 utos, okay na lang pala may drum sa church, okay na lang pala ganito ang worship natin, okay naman pala kahit saan. Why? Because ito yung naririnig nila sa sanlibutan. So kapag hindi nila rooted, okay na wala ng simba sa church, okay lang kahit saan naman. So, kung titinan natin habang tumatagal, kung nagiging norms, and it will be a norm na lang sa ating mga kabataan na ganitong uri ng pagsimba, okay lang, kawawa naman tayo. Kawawa rin ang ating, yung ating sayang talaga. So, ang mangyayari, dahil mahina ang foundation sa Bible, walang alam na kahit na anong text sa Bible, paano tayo magkakaroon ng mabuting foundation na pagkilala sa ating Panginoon? Kasi sabi nga, it is not enough to know Christ, na parang yung spell ng Christ, C-H-R-I-S-T. It's not only enough just to know Jesus, J-E-S-U-S. Diba? But we should have a daily, deeper relationship with Him. Sabi nga ni Sir Ye, so that we can know Him more. Na kung saan malalim yung kahit pa anong pandaraya ng kaaway sa ating paligid. Kahit pa lumabas bigla dyan si Jesus, tapos in the form of angel, sabi ako si Jesus, hindi ka maniniwala. Paano biglang humarap sa inyo yung mga dating patay na, diba, nakamag-anak nyo, na parang huwag kang maniwala sa Adventist, parang hindi mo nabasa yan, na that in the last days, the devil will also, be in the different forms, like our loved ones, sa pandaraya, para lang sabihin na wala ng Sabat, na hindi na tayo dapat samahan. So, mga kabataan, it is not a simple thing na we are telling na ito lang gawin natin, but it is about deeper, in a deeper relationship with Christ, para hindi tayo maligaw sa ating kapanahunan. Okay. So actually may napanood ako, Sister Cha, parang isang movie ata ito, pero clip lang kasi ang nakita ko. So may nakita ako doon, lahat ng tao nakamukhang alien. Kung sino yung totoong tao, tingin nila yun ang kakaiba. So anong ini-imply ng ganito mga pangitain? Parang ganito yun yung mga hindi normal, yun na yung accepted. Yung mga factual tsaka absolute truth, yun na yung pangit. Oo, kaya nga dinidiscuss ko to sa asawa ko. Sabi ko, tayo kapag nandito tayo sa church, we should only teach absolute truth and facts. Kung hindi yan na-approve ng General Conference at wala yan sa ating 28 fundamental doctrines, hindi dapat natin yan tinuturo. Kasi ito ay magpapaligaw. Sa Panginoon po, nabanggit ni Sister Sha, hindi po pwede ang pwede na. We are not working for the Lord na bara-bara. Yan sinasabi na asawa ko, sa paglilingkod sa ating Panginoon, hindi pwede yung pwede na, hindi pwede yung bara-bara. Bakit? Diyos yan na makapangyarihan. Yan ang sumagip sa ating pagkakaroon ng kamatayan in the future. So, bakit mo siya paglilingkuran ng bara-bara? Ako, marami ako napapanan sa kahit nga sa pagluluto. Sabi, dapat sa pagluluto, dapat may presentation, masarap ang lasa.
kasi yan ay inilalar mo sa iyong mahal sa buhay. So, dapat lahat ng ginagawa natin, we have to give 100%. Sabi ko nga sa mga teachers ko, Sister Sha, sa teachers training ko, I+1. Something you know plus something you don't know, para hindi mo lang ka-level yung estudyante mo. Kasi kapag ka-level mo yan, Sister Sha, wala na yung tiwala sa iyo ng mga estudyante mo. Ay, si ma'am, kapareho ko lang pala, so I will not attend her class kasi parang napag-aralan, napakinggan ko na yan. We have to add something more sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi po pwede yung pwede na. Kahit sa pagtuturo ng lesson, hindi dapat yung nakapagbasa lang kayo ng lesson, tapos na. We have to use different kinds of references. Manood po kayo ng ating mga online. Meron tayong online na nagdi-discuss ng lesson every Friday. Panoorin nyo yan. And then, you have to use other references. Ako po, bago po ako mag-discuss ng lesson dito, Sister Sha, kahit binibigyan mo ko ng isang araw, ako po'y naglalaan ng time na kausapin ng asawa ko na, bro, paano ba to? Ano bang additional mo dito? Ito, bibigyan niya ako ng mga commentaries, pag-aralan mo. At ang sinasabi ng asawa ko, wag mo lang pag-aralan yung araw na nakalaan para sa'yo. Kasi magkakakonek yan. Lahat yan pag-aralan para pag natanong ka, hindi ka dapat lutang. Ang mga gumagawa po sa Panginoon, dapat tayo po ay laging attentive. Hindi po tayo lutang, pinag-aaralan po lahat. Ang paglilingkod po sa Panginoon ay dapat ay perfect because our God is God of perfection, God of orderliness. So sa bawat pagsasalita, sa pananamit, sa ating sapatos, natuwa nga ako si Sister Sha, sabi niya yung pagpapaawit pala sa pulpito, as much as possible, dapat naka-close shoes. Hindi dapat kita yung mga magaganda natin, mga pedicure dyan. Kasi nga, saan ng pag-collect ng mga offerings? So, dapat tayo ay nakaayos ng ating pananamit. Kaya lagi din sinasabi ng asawa, kung ikaw ay deacons, kung ikaw ay diakonesa, kung ikaw ay elder, dapat laging maayos ang bihis mo kada Sabado. Bakit? Baka maya-maya wala palang opening prayer sa second service, wala palang mag-offeratory, ma-assign ka. Ready ka lagi. Ang bayan ng Diyos ay dapat laging handa. So, paano tayo magiging handa kung hindi tayo nagpe-prepare, Sister Sha? Kung wala tayong pag-aaral ng Biblia, wala tayong family worship, wala tayong communication sa ating Panginoon, you will not be guided. Dapat ang mga Adventist, pag tinanong, parang laging pang Miss Universe ang sagot. Hindi yung malalim. Yes, dapat hindi tayo laging mababaw. Hindi tayo yung sabing parang alkansya na pag inalog mo ay walang laman. Ang mga anak ng Panginoong Diyos na naglilingkod sa Kanya ng tapat ay laging handa. Kahit sa pag-awit, dapat yan ay pinagpe-preparan. Ako, sabi ko nga tatayo ako bago ng YouTube channel ko, Sister Sha. Every Friday, I will have live singing about sa ating mga Christian songs. Practice na ako ng isang kanta eh. Ang tagal ko, hindi pa ako ginagawa ni Alex ng YouTube channel. Actually, ang tagal ko nang pinapractice ako. Anak, gawan mo na ako. Gustong-gusto ko talagang kumanta. Kasi dati, Sister Sha, parang pangarap ko kumanta ng mga worldly songs. Sabi ko, why not change it to Christian songs? So, may inspire naman yung mga makikinig. At pwede kayong mag-request kung kaya ko. Pwede natin i-guess si Sister Sha. We have to make use of our time to glorify our God. Kasi nga po, sabi nga po dito sa next question natin, sa huling kapanahunan, dalawa lang naman talaga ang tutukuyin ng Panginoon. Sino ang mga chaff? And then, yung mga wheat. Ito yung mga ipa yan, mga ipa at saka yung mga talagang totoong mga may butil o yung may laman o yung mga ipa, ito yung tinutukoy na mga kapatiran na nagsasamba naman sila, akala nila sila iligtas, yung pala sila ay mga walang laman. So sa huling kapanahunan, hindi tayo pwedeng maligamgam. Dalawa lang yan, it's either tayo mainit or tayo ay malamig sa pananampalataya. It's either hot or cold. Kaya sabi ng Panginoon, di ba, lumayo kayo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya sa mga kabataan ngayong hapon, ano ba ang ating ginagawa sa ating church? Tayo ba ay nagiging trigo? O tayo yung mga ipa na sa huling kapanahon ng paghinipan, goodbye. So we have to stand firm. So ngayon pa lang, alamin natin, sabi nga po ni Miss Ellen G. White, let everyone who claims to be a follower of Christ read only that which is true and of eternal value. So, dapat pala mga totoo lang at ito yung mga eternal things na pwede nating madala dyan sa langit na may. So, lahat ng mga ginagawa natin na pang-worthy things, ito pala, Sister Sha, ay useless lamang. Ito ay mababaliwala at hindi rin natin ito magagamit para tayo ay maligtas. Totoo yan, Sister, kasi lalo yung sa, nasa huling kapanahunan, actually, we are really in the last days. Kung tayo po ay more on, nanonood ngayon ng mga nasa natin mga recent yung mga
timely issues talaga. Recently, last week actually, like January 15, if I'm not mistaken, nag-meet sila sa Davao, sa Switzerland, ang Economic Forum, grabe po, ang pinag-uusapan talaga nila is how to deal with the Sunday law. Paano may papatupad talaga ang pangangaral ng pagsamba ng araw ng linggo, na kung saan talaga sa panahunan ngayon ay talaga namang pinaghahandaan ng kaaway, na talagang yung preparation nila is vast. The preparation of the devil in these last days is not simple but it's grandeur, talagang vast, na sobrang ganling, na talagang nakaplano talaga, Sister Ye. Walang maliit na detalye na hindi krinacraft ng kaaway. Ibig sabihin, talagang nais ng kaaway ay alisin talaga ang mga kapatid sa pananampalataya upang yung relationship sa Panginoon ay mag-grow. Ayaw ng kaaway kasi yun, ayaw ng kaaway na makita niya mga kabataan na maging active sa ministry. Ayaw ng kaaway na makita ang kabataan na nangangaral na nangingilin talaga ng sabat diligently, talagang wholeheartedly. Ayaw ng kaaway yan. Ayaw ng kaaway ng ating mga kabataan ay nakikinig lamang ng mga religious song. Ayaw niya yan. Ang gusto niya, lahat ng ayaw ng kaaway, yung lahat na papuri sa Panginoon. So tayo pa na mahihina. Paano pa tayo, that the enemy, the devil, Satan, it is now preparing for the grand or vast, deception. Para tayo, mga kabataan natin, o mga magulang, ay ma-deceive sa huling panahon. Kaya nga po, whether will be shaking time, merong pagliliglig sa loob ng iglesia. Sa pagliliglig na ito, dito maghihiwalay talaga ang ipa at ang mga grains, yung trigo. Bakit po, Kasi talaga kung ating pananampalataya, ating mga kabataan ay punong-puno ng worldly things sa kanang isipan, paano pa sila magiging mabigat? Spiritually, walang laman, na madali din talagang ma-persuade. Tara, labas tayo sa Adventist, marami ng pa-epal dyan, toxic sa church, labas na tayo, doon na lang tayo sa ganito, which is true. At nangyayari yan sa kapanahunan ngayon. Ayoko dyan kasi ganito yan. Alam niyo po mga kapatid, we are in the time that we cannot, let go and get out from the church, kasi tayo ngayon ay nasa panahon talaga ng pagliliglig sa ating mga kabataan. Baka hindi nyo naunawa na may pagliliglig na yan. So, sabi nga po rito sa aklat po ng Matthew 12:43-45, meron po rito kung kayo po may mga Bible, ay nais nyo pong basahin sa aklat ng Matthew 12:43-45. Ito, Sister Ye, about the devil, yung spirit, yung bad spirit. Sabi po sa verse 43 ng chapter 12 ng Matthew, when an impure spirit comes out of a person, so merong impure spirit, merong isang masamang spirito na siya ay umalis sa isang tao. Tapos pumunta sa mga lugar na naghanap siya ng mga lugar na pwede niyang stayhan. Pero wala siyang nakitang lugar sa mga dry na area, sa mga lugar na punong-puno na. Wala na siya mapuntahan kasi puno na nga. So ang ginawa niya sa verse 44, then it says, I will return to the house I left. Babalik na lang ako dun sa pinanggalingan ko. Diba? Bakit? Nung pagbalik niya, Sister Ye, nakita niya, it finds the house unoccupied. Walang laman. Malinis. Tapos lahat nakaayos pero walang laman. Kumbaga, kung yung sa kung sa worldly things, naman makaayos ang lahat pero wala siyang spiritual na laman sa kanyang isipan, sa kanyang puso. Kaya ang ginawa ng impure spirit na ito sa verse 45, then it goes and takes with it in 7 other spirits. Anong ginawa? Nagdala pa siya ng 7 pang masamang spirito. Kasi yung kanyang pinuntahan, yung inalisan niya, balikan niya, ganoon pa rin. So, sabihin, wala. So, ibig sabihin ng ating pong mga spiritual, kung wala po tayong, yung ating pagkilala sa Panginoon, wala tayong spiritual, talaga, a relationship, di tayo nagbabasa, di tayo nagpipray, that an impure spirit will bring 7 more. Imagine mo,
7 pa yung dinala niya para magstay sa taong ito. And they go and in and live there, and the final condition of that person is worse than the first. That is how it will be with this wicked generation. So sa ating generation ngayon, yung isang spiritong umalis sana ay babalik pa rin at may kasama pang 7 na mas marami na. Ibig sabihin, ang mga kabataan sa ating kapanahunan ngayon, dahil pasama ng pasama, wala ng panahon na maglagay talaga ng mga spiritual sa kanilang mga sarili, ay napakadelikado, Sister Ye. That's why we have to only think, we have to read what should be. Para sa ating Panginoon, ang ating Bible po, hindi natin natatapos talaga basahin yan. Masabi nyo mang natapos, hindi nyo naunawaan lahat. Kaya dapat, it should be diligent, di ba, Sister Ye? Dapat talaga binabasa, hinihimay-himay, tapos ini-internalize natin, then we memorize as well. Okay, so basa po tayo ng talata. Sabi po dito sa 1 Thessalonians 5:6, babasahin ko po ang Tagalog. Huwag nga tayong mga tulog, gaya ng mga iba, ang hirap sa Tagalog, kundi tayo mga puyat at mga pigil. Ayan, wag daw tayo patulog-tulog at wag tayong magpuyat, ay wag tayong, kung nagpupuyat man tayo, dapat tayo ay nagbabasa ng salita ng Panginoon at dapat ay mapagpigil. Kasi nga po, sabi nga po, di ba, ng Biblia, si Satanas ay para siyang isang leon na umuungal, 24/7 po nakabantay. Kung tayo ay hindi nagbabantay sa ating pananampalataya, sa ating relasyon, hindi tayo nagpapalago, ay tayo po ay masisila ng leon na ito. Kaya nga po, sabi ay, huwag nga tayong mga tulog, gaya ng mga iba, kundi tayo mga puyat at mga pigil. So, kailangan talagang magkaroon tayo ng patience at talagang magkaroon tayo ng pagtsatsaga. Sabi nga ni Sister Sha, sa pagbabasa ng Biblia, hindi rin pwede na dapat tinitingnan natin, ano ba yung makasunod na talata? Pwede tayo magtanong para maunawaan natin. We have to be industrious. Kailangan, hindi lang yung ay alarm ako ngayon, 30 minutes lang ako. Pero may kailangan ka pang pag-aral. Why don't you give time para ma-expound yung pag-aaral natin sa salita ng Panginoon? Kasi po, sa panahon natin ngayon, hindi po lingid sa ating kaalaman ng ating iglesia. Ito ay ililigtas ng ating Panginoon. Kaya ito rin naman ang dinidevour, di ba? Ng leon na ito. Gustong-gusto niya po tayong sakmalin at anytime hakuha siya ng pagkakataon. Sino ba naman? Di ba? Si Satanas ay isa jealous yan eh. So, ang gusto niya, may makasama siya. Hindi siya magiging masaya na kayo lang ang masaya. Inggitin po yan, no? Dapat kung ako ay magdurusa sa impyerno, sama-sama tayo. Yan. Kasi hindi niya talaga matanggap na ang ating Panginoong Diyos ay mas mataas sa Kanya. Kaya, kung ito ang aim ni Satanas, Sister Sha, sa mga kabataan, ano naman ang aim natin para tayo ay makaiwas sa ganitong taktika naman ng kaaway? So, dapat we have to guard our thoughts, our hearts with proper preparation, diligence, at isa po, maging industrious tayo, maging masipag, huwag tayong tatamad-tamad. Sabi nga, ang taong tamad ay walang buong maghapon naging ito ang pangit ng irony sa Pilipino. Bakit meron tayong one tamad, yung nakahiga, nakanganga, iintay lang sa babagsak na prutas sa bibig. Ang Panginoon po ay nagpapala doon sa mga taong matsyagarin sa pagbabasa at kayo po kanyang ililigtas basta't magkaroon tayo ng constant relationship sa ating Panginoon. Ayan, so Sister Sha, wala na tayong enough time. So pumunta po tayo sa ating last question. Sabi daw po dito ni Miss Ellen G. White, why must our youth prepare themselves for most solemn duties? Bakit ba kailangan ng mga kabataan natin ang pinagpe-preparean pala yung mga makalangit at mga holy things na mga gawain? Ano ba ang kahalagahan nito, Sister Sha? Ayan, so mga kapatid, mapaalala sa ating mga kabataan, ang ating pong mga kabataan, sabi nga, ay mga pag-asa ng ating iglesia. Sila yung mga generation na susunod. Na kailangan ng ating mga kabataan ay maging wise talaga. They must have the wisdom of Christ. Kasi tayo pong mga may edad, we will also pass through mawawala rin tayo dito sa libutang ito. Ang mga kabataan kasi natin, sila yung pinaka-susceptible, pinaka-weak, comes in faith pa talaga. So ito nagsasanay sila, natututo sila, natitrain sila, they will enhance, they will learn, they will also practice. Kaya ang ating pong mga kabataan talaga ay kailangan maunawaan nila, ang pagiging kabataan, kasi nandiyan yung vibrant nandiyan yung kanilang strength, nandiyan yung kanilang pagiging active, nandiyan lahat na parang gusto nilang gawin lahat ng bagay, di ba? So napakarami ng gawain ng kabataan, but then because of nowadays the trend
spend in our social media is only using cellphones. Ayaw na nilang maglakad, ayaw na nilang lumabas, ayaw na nilang maging active. Parang pagod na sa lahat kasi may laro pa sa online games, may Mobile Legends pa, may K-dramas pang tinatapos, meron pang ganito, meron pang ganyan. And they're all bombarded with this kind of perplexities talaga ng sanlibutan na kung saan talaga hindi na nakikita yung kahalagahan ng oras. Sabi nga, redeeming the time because the days are evil. We have to redeem this time because we are in the evil days talaga. Na kung saan ang mga kasamaan ngayon ay nasa kabilat kanan. At ang ating mga kabataan, they will only be safety sa ating Panginoon. When it comes to their minds, when it comes to their thoughts, sila kasing mas active. Totoo naman, di ba? Kasi wala pang mga sakit sa tuhod, wala pang mga sakit sa bewang. Ayan, so marami silang magagawa. Actually, you can do, siguro sa mga panahon natin, Sister Yeno, during yung kabataan natin, kasi talagang we're very active. I'm not saying naman hindi active ang mga kabataan pero talagang we were very active that time. Talagang ayaw namin na hindi natatapos ang Sabat sa labas, may sa church na lalabas pa kami. Gusto namin either nasa mga kabatiran or nasa loob ng iglesia hanggang sunset talaga, nagsa-sundown pa rito. Talagang hindi lang kami puro kain, Sister Yed, that time, di ba? Talagang gawin natin, talagang we were very involved and active in the church ministry talaga. Kaya ako talaga na-train ako sa church kasi talagang bata pa lang ako. I love talaga yung sa Brand Sabbath School. Gusto ko yan Passion ko talaga ang Brand Sabbath School, magturo sa mga bata, magsalita. Parang nakita ko yung ministry na napakaraming dapat gawin ng isang kabataan kapag wala ka pang asawa. Yes. Kasi you're so free, di ba? Pag may asawa na siya, mamita mo kasi meron ka ng family. Kailangan mo nang gabayan yung pamilya mo, yung mga anak mo kasi responsibility mo sila. So kapag mga kabataan, andun lahat ng pagkakataon, di ba, na magagamit talaga sila sa malaking gawain. Kaya ang ating Panginoon na nagpapaalala sa atin na kung saan we have to do the best for God. Sabi nga po sa atin, dito po sa aklat ng Proverbs 4:23, sabi po rito ay, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. So, dapat natin i-guard pala, Sir yung ating talagang mga puso, yung ating isipan, kasi lahat dito rin naman lumalabas yung ating ipinapasok, di ba? Kung ano yung pinapasok natin, kung TikTok ang nasa isip natin, TikTok din yung lalabas sa atin. Kaya kahit Saturday, magti-TikTok tayo kasi TikTok ang lagi natin pinanonood. So, parang, di ba, kung parang sa bahay, ayaw mo nga kumain ng maganda, pero like yung nanonood ng mukbang, di ba, lagi, ito gusto ko, di ba, kasi nga, meron talagang factor. Aminin naman natin, meron talaga siyang effect sa ating isipan. Na kung ano lagi natin parang ang sarap nito, di ba, tibot, sa ating smoothie, ay gusto ko to smoothie. So, gagawin mo siya kasi lagi mo nakikita sabi mo nga, gusto mo kumain, dahil napanaginipan mo, gusto mo magsamgyup, may unlimited food. Kasi may factory talaga siya. So, kung ano nakikita natin, halimbawa, yung music, napakinggan mo siya, yung Make Me Water na yan, na pagkapangit-pangit. Grabe, ang sagwa talaga nito. Tapos, bakit marinig mo siya, minsan nasa mga kabataan, Make Me Water. Kahit nasa church, kumakanta, kasi bakit, yung nasa isipan natin. Sala ni Sarah Geronimo Matagal na siya, sobrang sikat, pero makita natin na di ba, na may talaga effect sa atin, lalo sa mga kabataan na hindi pa nila ma-filter Parang it's hard for them to filter it is right, it is wrong, or just like in the middle, di ba? So yun, Sister Yan. Okay, so bago tayo magtapos sa closing prayer ni Sister Sha, basa muna tayo ng ating mga live viewers. Ayan, hello po kay Jess Gonzalez. Hello, Brother Jess. Brother Jess. Yes, may tanong dito sa atin, later po basahin ko. So, dito din po si Mami Patalinog. Hello po, Ma'am Angelina Patalinog. Good afternoon sa inyong magkapatid. Good afternoon po, Sister. And then, galing po kay Val Francisco Labiaga. Amen. God bless. Tanong po ni Sister Ruth Tobias. Paano naman, Sister Ye, pag sa church, panay pa-picture na lang lagi at pag umawit ay parang sa public stage umaawit? Ayan. Sagutin ba natin yan? Sige. Sasagutin ko. Sabi nga ni Sister Sha, sabi ni Sister Sha is parang ganito. Kapag kung ano yung lagi mong nakikita, napakinggan, gamit, yun na in-internalize. So, kaya pagdating sa church, then, ibig sabihin,
picture ng picture yan sa buong isang linggo. Post Pati sa post church, yan, picture oo. ng picture pa rin. O kaya naman, kanta ng kanta yan ng mga worldly song. Kaya pagdating sa church, ang tingin niya, andun pa rin siya sa worldly Oo. place. Kaya Tsaka, nga, yes, Sister Shaz. Natanong natin sa San Pablo yan, no, yung sa ganyang awit. Na kung saan, di ba, Mami Ruth, no? Lagi po natin si mga kapatid, worshiping God through music is not about to entertain. The church is not to entertain. It's not entertaining. Hindi rin siya entertainment place. Kaya yung mga parang mga concert natin, we discourage actually. Yes. Kasi nga, yung sa taong concert, ginagamit lang yan sa labas talaga na tema. Hindi talaga yung sa church. Kasi pag may concert ka, sino ba pinupuri natin dyan? Diba? Kaya nga pataasan niya ng boses, pagandahan ng pag-internalize, may papikit-pikit pa ng mata, ang dami pang glow, diba? Bakit kasi we want to praise ourselves? Hindi naman talaga napipraise ang Panginoon pag umawit tayo ng ganun. Kasi people look at us, they will listen to our voice, they will see us, not Christ. Minsan nga, hindi ko na naiintindihan yung diba yung awit na someone is praying for you. Someone is praying for you. Diba? Minsan, sabi mo, and when it seems, okay na, sobrang flowery ng mga awit. So, hindi na pipraise, kaya laging sasabi, when we sing for the Lord, we make sure that we praise God, not ourselves, not to entertain our brethren. But, woo! Galing, one more! Wasa pa! Yes. Diba? Nakakahiya po sa Panginoon na tayo ay pinupuri natin yung mga tao instead na purihin natin siya. Kaya po, hindi siya entertainment, no? Pagdating sa pag-awit, Mami Ruth. Ito po ay awit ng puso ng isang panalangin para sa ating Panginoon. Okay, thank you Sister Sha, no? So, ngayon pong hapon, nagdadagdag ako sa sinabi ni Sister Sha, tama po yun. Kung tayo po ay, hindi po namin kinokondem kung kayo po ay magaling magsalita, kung kayo ay magaling kumanta, wala pong problema. Pero dapat po nating iisipin, pagka ni-render ko ba tong kanta na to, sino ba ang mapapupurihan? Ano bang pangalan na may tataas? Yung pangalan ko ba? Boses ko ba? O ang Panginoong Jesus? Alam naman natin sa sarili natin, Sister Sha, bago tayo kumanta ng practice tayo sa bahay, nananalangin tayo at ginagabayan tayo ng Holy Spirit. Kung pakinggan natin o kaya hanap tayo ng ibang opinion ng tao, anak ko, pag ako kumakanta, anak, okay ba? Hindi ba siya medyo worldly? Ma, medyo bawas-bawasan mo. Sundan mo lang yung tamang tono kasi po talaga naman ang music is a form of art. Minsan pwede natin yung bawasan, dagdagan, lalo na po kung wala tayong accompaniment, diba? Yung talagang solo lang. Pero dapat nating isipin, sino bang itinataas natin sa bawat nating paggawa? Sa pagsasalita, pagsisermon, kahit sa pananamit natin, sa ating paglalagay ng mga makeup or paggamit ng bag. Baka, ay, sisimba ako ngayon kasi naka-Chanel ako, bago yung bag ko. Or nakabagong kulay ang hair ko, dapat kaya may extension yung lashes ko, dapat makita. So, dapat po mga kapatid, sa mga kabataan, lagi nating iisipin, sa bawat nating ginagawa, sino ba ang itinataas natin? Ating bang mga talento, ang ating sarili, o ang kapurihan para sa ating Panginoon? Ang Panginoon po ay nagbi-bless po yan. At take note, alam din po ng mga audience kung tayo po ay nagpapasikat lamang or tayo po talaga ay naglilingkod ng may kapurihan para sa ating Panginoon. So ayan, announcement po bago po tayo mag-closing prayer na ibibigay po ni Sister Sha. Mag-start po ang ating sunod na program at 4 p.m. po. So antabay lang po. So you should have 20 minutes. Ayan, pwede po kayo magpahinga. Ayan, pwede nyo pong balikan ang mga live programs na hindi nyo po napanood. Kasi sabihin ko sana, merienda, bawal po ang eating between meals. Magtubig na lang po kayo. So, ngayong hapon po, babatiin ko po muli, So, hello kay na Mami at Daddy, kay Ambra at kay Ate Ka, dyan po sa San Pablo, si Kuya Dave, ang kanyang buong pamilya. And then, ganyan na rin po, binabati ko po ang BFF ng aking sister. Hello, David. Yan, patapos na ang lamig. Summer na. Okay, malamig. so, malamig pa rin ba dyan? 10 years of prayer to 10 years of prayer. Huwag naman maging 20 years. Okay. Hindi pala sa akin epekto ang effective ang 10 days. At dapat 20 years of 10 prayer. years of, Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat. So ngayong hapon po ay bibigyan po tayo ng closing prayer po ni Sister Sha kung wala na po siyang babatiin. Ay, so wala naman po, pero po sa pagtatapos, muli po nagpapasalamat kami sa pag-antabay sa itong uri po ng ating programa na kung saan hindi lamang po ang mga kabataan, kundi mga magulang. At kami rin naman ay natututo. Actually, na-excite po ako sa masunod pa mga topics, ng message
Muslim people. Kasi nabasa ko talaga siya, natapos ko naman. Pero nung binabasa ko siya nakaraan, parang, hala, ang dami pala. Ang gaganda po ng mga topics na talagang magbibigay sa atin ng karunungan upang maihanda tayo at mailayo tayo sa pandaraya ng kaaway. Sabi nga po sa, sa ating pong aklat na kung saan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So sabi nga po sa atin, never be conformed to the world. Why? Sabi nga po, dahil itong mga bagay na itong sanibutan ay lilipas din. Sabi nga na kung sa atin, we have to have a renewing spirit, mind, na kung saan it will be tested and approved in God's time. Kaya po sa hapong ito, tayo po ay manalangin. Ang magpapala naming Ama sa langit, kami pumuli ay nagpapasalamat sa hapong ito sa biyaya at karunungan na ipinagkaloob sa amin. Hindi po Ama sa mga kaibigan naming nanonood, nawa patuloy niyo po silang pagpalain, patuloy niyo po silang samahan, gabayan Ama, bigyan ng karunungan upang magabayan ang kanilang mga sa buhay, ang kanilang mga anak, ang mga kabataan, ang iglesia, upang kami din naman ay maggamit ninyo Ama sa napakalaking gawain habang kami nag-iintay Ama sa pagparito na aming manunubos na si Jesus. Bigyan kami ng kalakasan at ng mabuting karunungan upang ma-discern ng mga kabataan o kahit mismo kami mga adult ang tama sa mali at ang mga banal sa hindi banal. Samahan kami ng banal na Espiritu sa buong sanlinggo na darating at kami niyo pong bigyan ng mabuting pangatawan at kalusugan, pagpalain ng mga hanap buhay, ang mga kamag-anak o mamasaboy na malayo sa aming mga piling ay kayo nawa ang siyang gumabay. Maraming salamat Ama sa hapong ito sa pagpapala ng kalusugan at karunungan sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang tahanan sa mundong ibabaw, sa gabay ng Diyos siya ay tumatanglaw. Masayang pamilya, Diyos ang pag-asa, ang salita niya ang gabay nila. Mga